Tayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, patugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta, ipan ang trompeta. Sa ating banal na panalangin, ating isama ang intensyon ni na Jeffrey Barbara Mariano para sa kaluluwa ni Giancarlo at Felicidad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tumitila ang bawat unos sa buhay, kakapit ang buhay sa matibay na pananampalataya at pananalig. Sa ating ebanghelyo, maririnig nating pinatigil ni Jesus ang alon at hangin na siyang ugat ng lubhang pagkatakot ng kanyang mga disipulo. Ang takot ay wala ba kayong pananalig? Dumulog tayo sa misang ito na mas paigtingin pa ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya upang tuluyang kumalma ang mga unos sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pag-iwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Tanyag si Job bilang matiisin sa gitna ng kanyang mga pagdurusa. Batid niyang bagamat siya ay sinusubok ng Diyos, sa Diyos rin siya marapat na manalig upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking niligyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang. Huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mga lakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil.
pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak. At sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ikalawang pagbasa. Sa pamamagitan ng pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo'y pinanibago niya. Hindi na kamatayan ang ating katapusan, kundi buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin, ngayong malaman kong siya ay namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos sapagkat siya'y dakila. Purihin ang Diyos. Hallelujah! 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 Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas na malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod magiging hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat para sa humiliya. Sometimes, pag may mga na-encounter natin yung problema sa pagkakaibigan, dyan natin
matest kung gaano ka-committed yung ating kaibigan, di ba? Pag may problema ka na, no? Pag meron, maraming kaibigan. Pag walang-wala, wala na rin. Okay? So sometimes may problema tayo para dyan ipakita yung tunay na karakter ng tao. Tulad dito sa Ebanghelyo, yung mga alagad ay na doon sa bangka at merong malakas na hangin, malakas na alon, at sila'y natatakot. At dahil doon sa takot, dahil sa sitwasyon na yan, ito actually ang nagbigay ng opportunity na lalong makilala nila si Jesus. Yung pinatigil ni Jesus, yung hangin at yung alon, sabi nga nila, sino nga kaya ito? At sinusunod maging hangin at ng dagat. So yung pagkakilala nila ni Jesus ay anak na Maria, anak ni Jose. At dahil doon sa alon na yan, dahil doon sa unos na yan, sa problema na yan, nakilala nila si Jesus ay isang Diyos. Dahil pinatigil niya yung hangin. Ibig sabihin, sometimes, yung mga problema natin, that is also our opportunity na lalo tayong kakapit kay Lord para lalo natin siyang makilala. Diba? Sometimes pag may okay lang buhay natin, walang problema, wala lang, ganyan. Pero pag may problema lalo tayong kakapit kay Lord. Lalo tayong gusto nating makilala si Lord. So tulad ditong mga lagad, kung hindi umalon, kung baka walang alon doon, baka hindi na makilala si Lord na siya pala ay Diyos. So ipinakita dito the true nature of Jesus, human and divine. Okay? So, at dahil doon, nakilala niya yung identity, sabi nga dito sa ikalawang pagbasa, ito ang nag-udyok sa kanila tulad ni San Pablo. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-udyok sa akin. Ngayong malaman ko'y siya'y namatay para sa lahat. At dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Dahil doon naranasan ni San Pablo ang pagmamahal ni Kristo, ito ang nag-udyok sa kanya, sa kanyang pagmimisyon. That's why, gaano man kahirap yung pagmimisyon ni San Pablo, gaano mga yung pag-uusig naranasan ni San Pablo, hindi gumigive up si San Pablo. Dahil para kay San Pablo, mas grabe yung naranasan niyang pagmamahal kaysa pag-uusig. At ito yung parang hamon sa atin na maranasan natin ang pagmamahal ni Lord. Once maranasan natin ang pagmamahal ni Lord, ang pagmamahal na yan ay mag-udyok din sa atin na maglingkod, na magpatawad. Dahil sa pagmamahal na yan, parang masabi natin, yung nasaktan ako, wala lang pala yun. Imagine, ganito ako, but in spite na ganitong buhay ko, minahal pa rin ako ng Panginoon. Iniligtas pa rin ako ni Lord. Dahil sa pagmamahal na yan, that's why ito ang dapat mag-udyok sa atin na magmahal at magpatawad rin. Ito yung hamon sa atin, parang sinabi na, hindi lang tayo sa comfort zone natin. Bago dito sa Ebanghelyo, sabi dito, noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga lagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Let us cross to the other side. Okay? At somehow, to cross the others, kasi comfort zone na nila yon, pero parang umalis sa comfort zone, pumunta to the other side. At ngayon nga, ang nangyari, binagyo. Malakas yung alon, yung hangin. Ibig sabihin, to cross to the other side, may risk din. Baka ito ang mensahe ni Jesus ngayon, maybe tumawid tayo. Let us cross to the other side. Baka we have to cross to the other side, ibig sabihin, to reconcile with our enemies. No? To forgive our enemies, to cross to the other side, or makipagbati to the other side. Sometimes you are comfortable sa provincial group o tayo, masaya tayo. But bilang community ng El Shaddai community, dapat we have to be comfortable with one another. Hindi lamang sa provincial group. Okay? Dapat bilang anak ng Diyos, bilang katawan ni Kristo, we have to learn to be comfortable with one another. So ito yung hamon sa atin, to cross to the other side. Okay? Na hindi lang yung side na gusto mong tingnan, hindi lang yung side na gusto mong
komportable ka. But the other side din, naharapin din natin the other side sa sarili natin na hindi maganda, harapin natin yan. Okay? Huwag matakot dahil kasama si Lord. Di ba? Ang pinuntahan nila, yung nataranta na yung mga alagad, pinuntahan, ginising ang Panginoon at sabi, Guro, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Di ba? Haba doon sa bangko, doon sa bangka, anong ginawa ni Lord, di ba? Natulog. Baka sobrang pagod na pagod. Okay? Pero maski malakas yung hangin, no, di ba? Si Lord tulog pa rin. Pero maganda, di ba? Sana pag si Lord pala kasama natin, maski anong problema, pagsubok sa buhay, makatulog pa rin. Pati sa misa, tulog na tulog. Ha? Ibig sabihin, pagkasama si Lord, confident tayo. Sabi nga, huwag kang mag-alinlangan. Manalig ka sa akin. Si Lord, di ba, bagyo. Pero, ang pagkakilala at that time nila, si Jesus, anak ni Maria, anak ni Jose. Okay? Pero si Lord tulog, kasi alam niya, Diyos siya. Kaya niya. Pagkasama natin si Lord, ganun din. May panatag yung loob natin, yung puso natin, na sa kabila ng mga bagyo sa buhay, sasagipin tayo kay Lord. What is important, puntahan natin siya. Kapitan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kapit ka lang kay Lord, sister. Kapit ka lang. Ilagay natin yung tiwala, pananalig kay Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord. Diba? Hindi tayo pababayaan ni Lord. Sometimes, that's why feeling natin, pinabayaan tayo ni Lord dahil kulang na ng pananalig. Diba? Bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananalig? Okay? Huwag kang matakot. Okay? Pagkasama mo si Lord, siguradong may tagumpay, may victory. So sa ating pagbasa, the Gospel today reminds us, yung uno sa buhay, yung bagyo pala sa buhay, ay opportunity natin yan. Na lalong makilala si Lord, lalong makilala yung sarili. Na pero meron pala tayong kakayanan. Huwag matakot pag may mga challenges sa community, huwag matakot harapin. Huwag mo lang, huwag na pag-usapan yan. Baka lalong masira. The more na pag-usapan, the more sa iba pag-usapan. Okay? Harapin. Kung anong problema sa community, harapin yan. Kung anong problema sa pamilya, harapin yan. Dahil pag hinarap natin, kasama natin si Lord. Sabihin mo, katabi mo ulit, harapin mo yan, sister. At sabihin mo sa kanya, kaya mo yan. Okay? So, dahil doon sa mga sa uno, sa bagyo, lalong nakilala nila si Jesus, siya ay Diyos makapangyarihan. Okay? So, of course, hindi naman tayo nananalangin na bigyan ng problema, talagang darating sa buhay. Pag dumating, magtiwala kay Lord. Lord, samahan mo ako, Lord. Lord, samahan mo ako na hindi ako malubog sa problema, Lord. Lord, tulungan mo ako, Lord. Okay? So, sa ating banal na misa, sa Eucharistia, magpasalamat tayo sa Panginoon na sa ating paglalakbay, sa mga unos ng buhay, kasama natin siya. Manalig lang tayo sa Panginoon. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. dumulog tayo sa Diyos Ama
na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay. Taimtim nating Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos, maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. No, sa pangangailangan ng mamamayan, tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mamamayan, lalo na ang mga nawala ng trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hilumin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Lahat ng Shaddai, prayer partners sa buong paranas ng matinding problema sa pera o pagkabaon sa utang, nawa ipagkaloob ng Panginoon ang ukol na kasagutan at tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan pong ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Langin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landasin patungo sa iyo. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na upas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalooban ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadilisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay na anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mamuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ang katawan at dugo aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen Chow naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Diyos ay inaasahan ng tanang nangabubuhay, pagkat siya ang nagbibigay ng pagkain, kailangan palagi at araw-araw. Kung nag-isa at nalulumbay dahil sa
sa hirap mo tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi, ang karamay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pakatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the holy souls. Eternal Father, I offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, for those in my own home and in my family. Amen. At bago ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng grasya ang ating natanggap sa banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal
upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Humayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talas, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah. Humayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talas, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah. At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukhay sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay sapat. Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw, sanlibutan. Ang ngalan niyang angking ningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talas, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah! Yes! God bless us all.